Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. Welcome to my channel sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe and watching this video right now, welcome to my channel. And if you like what I am doing here, please don't forget to subscribe and tap that notification bell and get notified. So, this is another general love reading for the collectives, and this is you and your person's reading. So this you and your person's reading is a part of my private personal reading. Isa to sa mga choices and spread. So if you want to book a private reading with me, just message me sa Facebook page ko. Yung link is nasa bio ko dito sa YouTube channel. Check the link on my bio. So let's see. You and your person's reading. So, meron akong spread dito. So, kung napapansin nyo, palagi akong nakatingin dito kasi meron akong spread na ginawa dito. So, ito yung gagayahin ko. Kasi medyo mahaba kasi to siya. Okay. So, what you provide sa, ano yung napoprovide mo sa relationship na meron kayo nitong person mo? Kung sino man yung nasa isip nyo ngayon while watching this video. Kung sino man yung person nyo. Okay, so, I think parang hope yun. Changes. Parang you are trying your best na magkaroon kayo ng magandang changes sa relationship ninyo or sa pagsasama ninyo ng person mo na to. So, parang you are giving this person na kaya pa natin to, may maganda pang pagbabago na mangyari. Baka magbago pa, kaya pa natin. You are giving your strength, your the hope sa person mo na mag-stay pa siguro. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa inyo, na kakayanin pa yung mga pagsubok. So, ito yung napoprovide mo sa relationship na meron kayo. So, as a point kasi ngayon kayo ng parang need to make some decisions sa relationship ninyo. Let's see. Okay. Might be your person dito is like may challenges na nangyayari sa inyo ngayon ng person mo. May tinatago ata to siya sa'yo. May tinago ba siya sa'yo na nalaman mo? May involved talaga dito na third party or other person. I hope na hindi siya nabuntis. Kasi this is a pregnancy card. So, parang ito yung challenges ng relationship niyo. But maybe you are so very kind na to show this person na kaya pa to, or baka may great changes pa na mangyayari, or as a point na very confused na din. Especially as a point na very confused ka na kung anong mangyayari sa future ninyo. I think you're still staying and you're still trying to show this person that magbago ka lang. Ayusin mo lang to. Piliin mo lang ako, piliin mo lang kami, or something like ng pamilya mo kung pamilya kayo, or you are waiting for this person talaga na to have some changes. And I think you are showing this person na hindi naman sa we are just here waiting for you, but then you are still showing this person na I want you to have some changes. I want you na magbago para sa amin, sa pamilya mo, or sa pagsasama ninyong dalawa. Gusto mo yung ma-realize niya yung pagkakamali niya at ayusin at magbago siya. Kaya ito yung napoprovide mo sa pagsasama ninyo, sa relationship ninyo. But honestly, nasa point kasi dito na yung person mo, hindi niya alam kung ano yung desisyon ang gagawin niya ngayon. So, honestly, hindi mo alam talaga, as I said earlier, na
saan ba patutungo itong relationship na to or itong pagsasama na to. Hindi mo actually alam kung may future ka pa ba nakikita sa inyong dalawa. So, ito namang person mo, this person is hoping na parang ma-realize niya, kumbaga maayos din yung sa inyo, maayos yung mga hindi nyo pagkakaunawaan. To hindi naman siguro sa point na nagkamali siya, pinapatawad mo or nandyan ka lang para sa kanya still. Syempre may galit, may away kayo, but you are showing this person na magbago ka or something like that. Siguro the way mo siya-show sa kanya is the way na nag-aaway kayo, inaaway mo siya, sinasabihan mo siya, at humahantong kayo sa pagtatalo, ganyan. So itong person mo, this person is hoping na maayos yung mga hindi nyo pagkakaunawaan dalawa. So, because this is what your person's hoping for. And nasa point siya pa rin ngayon that this person is still offering you love. Nag-o-offer pa din siya sa'yo ng love. Maybe this person don't want to let go. Kaya lang nasa point ka ngayon na parang nawawalan ka na ng pag-asa. Siguro nasa point ka na pinapakita mo sa kanya na kung ano yung decision mo, carry ko lang, kaya kung wala ka, mga ganun mga bagay. But ang ano lang din dito is hindi mo lang siya talaga totally na may communication pa talaga kayong dalawa, kasi bumabalik kasi siya sa'yo kumbaga nag-o-offer pa rin siya sa'yo ng pagmamahal. Ayaw kanyang bitawan at gusto niya maayos na kayong dalawa. But the way you are showing him or her is yung the way na parang in a strict way, na parang feeling niya galit ka, feeling niya wala kang pakialam, but gusto mo lang talaga na matuto siya. Parang ganun. So, I think as a point din siya na ano ba yung napoprovide niya sa relationship ninyong dalawa is honestly hindi niya alam, kasi naiipit talaga siya sa sitwasyon. Let's clarify. Kasi trap talaga siya, kasi yun, nalaman mo yung katotohanan So, but then he just really want na mabalik yung pagmamahal mo sa kanya. Kaya he's trying, he or she is trying to offer his or her love na maayos na kahit hindi na kayo magtatalo pa. As I said earlier, diba? The way na pinapakita mo sa kanya, gusto mong matuto siya, nahuhulog kayo sa pag-aaway. Lagi. Siyempre, hindi madali yung nalaman mo yung katotohanan na nagkaroon siya ng iba. Lalo na if nakabuntis siya. So, this person is trying to show you that gusto ko pa rin na mag-move forward towards with you. Gusto ko pa rin na mag-move forward towards my goal together. Tayong dalawa. Ganyan. Ito yung siguro na napoprovide niya sa relasyon, is trying his or her best na makuha yung loob mo balik, yung pagmamahal mo. Pero trap na trap siya in a way dahil hindi siya makagalaw because of may clarity kasi sa mga nangyari. So, kumbaga, gaano niya man na ini-explain sa'yo, gaano man niyang kinukuha yung loob mo, hindi mo na nakakalimutan yung clarity na alam mo na nagloko siya. And yun yung palagi mo, every time siguro nag-approach siya, yun yung palagi mong tinatapon sa kanya. Parang ganun. So, yung person, nakikita niya pa din naman na meron pang second chance sa inyo. Alam niya na one day, maayos din ang lahat ng to. Kasi this is how your person view you. Kasi nga, diba, as I said, you are trying to give this person a lesson. So, you're still there, but you are giving this person yung parang, hindi ko makakalimutan yung ginawa mo, galit ako, or whatever, inaaway mo siya, whatsoever, and naiintindihan ka niya. Kasi ito yung how he view you, na gusto mo pa din ng pagbabago, or pag-aayos, or second chance sa pagsasama ninyo. Kasi kung hindi na, definitely aalis ka na, wala ka nang pakialam, 'di ba? So, nakikita niya pa din na gusto mo pa din na maayos kayong dalawa. It's just so hard because of like
as a point na nagalit ka sa ginawa niya. Kasi this is how you view your person. Parang, he just cut off yung connection ninyo na maganda. Sinira niya. Parang ganun. So, let's see. Next. How you perceive them in the past. So, sa past kasi, as a point talaga na may mga pangarap kayo sa isa't isa. I mean, para sa inyong dalawa. Kumbaga, you are very supportive. You're always there for this person in the past. You are someone that go for the goals kayong dalawa. Mga plano ninyo na gusto mong maabot ninyo pareho. Kung may mga ginagawa ka man bagay, gusto mo kasama siya lagi. Gusto mo include siya palagi sa mga blessings mo whatsoever. So, ito yung meron talaga sa past ninyo. Maganda yung pagsasama. Even yung person mo naman, nakikita niya pa rin yung parang balance yung relasyon ninyo, nagkakaintindihan kayo, and feeling like may future na to. Like, feeling like this is the one for me. Parang ganun. So, kasi this is the Temperance card eh. So, parang feeling like we are soulmate na. Feeling like ganun. And ikaw naman is, nasa po na nakikita mo din sa kanya na very supportive tong person na to. Very, always there for me. And, kung ano yung mga plano, okay siya. Okay talaga kayo in the past. Yun talaga yung meron sa inyo. Ang problema lang kasi, siguro natukso siya, kaya nagloko siya. Nobody's perfect naman. Lalo na nowadays, madaming tukso sa paligid-ligid. So, and I can see here that yung doubts and fear mo dito is baka magkaantay ka lang sa wala sa pagbabago ng taong ito. So, parang as a point ka na masaya pa ba siya sa akin? Masaya pa ba siya sa pagsasama namin? Gusto niya pa bang maayos namin to? Baka nag-aantay na lang ako dito, hanging, waiting for nothing. Parang ganun. Yun yung doubts and fear mo sa pagsasama ninyong dalawa. And yung sa person mo naman is yung ikaw, na you were going to take that leap of faith towards a new beginning of your life without him or her. Kumbaga, sorry, nakat yung video. Uminit yung phone. As I said, you were going to take that leap of faith towards a new beginning of your life, and iwan na siya ng tuluyan na magpapatuloy ka na sa new life mo without him or something like that. This is the doubts and fear ng person mo kung sakali about sa'yo. So, the external influences motivating you here is you miss your memories together. You miss this person, namimiss mo yung nakaraan ninyo. Kasi ang ganda ng nakaraan ninyo, diba? Nakita natin kanina na you're supporting each other, loving each other, feeling like kami na talaga in the future, might be mag-asawa kayong dalawa or magka-live-in ba kayo. So, as a point, ang ganda ng past ninyo. And namimiss mo yun. Nagkakaroon sa'yo dito ng parang nagla-love reminisce ka in a way. So, ito yung parang hindi mo magawa na umalis at tuluyan ng wasakin tong relasyon na to. And yung person mo naman is, I think you have the children or child na ito din naman sa kanya yung nagmo-motivate sa kanya. Parang ito yung sa kanya na nagmo-motivate na para hindi iwan or hindi tuluyan ng umalis sa pagsasama ninyo. Iniisip niya yung responsibility niya sa'yo, kung mga anak kayo, iniisip niya, mahal niya yung pamilya niya, and gusto niya pa din na kayo matured enough na harapin to at ayusin yung sa inyo. Kasi dito pa lang nakita naman natin nagkamali siya, nagloko siya, pero willing siya na ayusin ang lahat ng ito until in the future. So, I can see the future outcome of the relationship or marriage ba na meron kayo is you will still parang accept this person again. Kasi yung pagmamahal mo nandiyan naman hindi nawala. Siyempre nagalit ka lang
nasaktan ka lang sa ginawa niya, sa panluloko niya sa'yo. Pero yung pagmamahal nandyan, and I think, sa the way na pinapakita niya yung effort niya sa sitwasyon or sa'yo, na willing siyang ayusin to at willing siyang magbago, mababalik at magbabalik pa din yung pagmamahal mo para sa kanya, at tatanggapin mo pa din siya sa buhay mo ulit or sa pamilya ninyo. I can just see here that magkakaroon din ng peaceful ulit yung pagsasamang ito. So, let's clarify more about the outcome of your situation. So, itong person na to, still, kahit pa siguro umabot kayo ng ilang buwan, hindi siya titigil Hindi siya titigil na humingi ng tawad at ipapakita sa inyo na nagbago na siya. Wala na yun. Parang ganun. Mahihirapan siya. Totoo. Kahit ikaw pa din naman, mahihirapan kayo kasi syempre hindi madali makalimot, diba? Pero, there's one day na mangyayari na mag-uusap kayo ng masinsinan dalawa. And dito na siguro sa start na to na magpapakatawaran. You will going to forgive this person. Something like that. So, may decision kasi talaga na mangyayari sa'yo. Though it's not easy decision. Siguro matagal mo tong pag-iisipan itong decision na to. Dahil nga sa ginawa niyang pagloloko, hindi madali para sa'yo makalimot. But then, kumbaga at the end of the day, so, darating pa din na mabubuo pa din kayo ulit. So, mabubuo pa din kayo ulit. Kumbaga, matatapos din tong pagsubok na to at maaayusin kayo ulit. And I'm hoping that in the future pa, is wala nang mangyayaring ganito. I'm hoping that your person did learn from his mistakes na, and hindi niya na hahayaan na mangyari pa to sa inyo. Kasi kung yun yung mangyayari, that is really mean dun is you are really meant to be. Kasi he learned from his lesson. Something na sa relationship, when a relationship is really not meant to be, is yung paulit-ulit na ginagawa. So napapansin ninyo sa relationship ninyo, kung may napapansin kayo na paulit-ulit na nangyayari, paulit-ulit kang sinasaktan, paulit-ulit mong pinatawad, mag-isip ka na sa relasyon na yan, is kasi possible hindi talaga siya para sa'yo. Kailangan mong matuto sa lesson na yan, and kailangan mong din matutong bumitaw sa relasyon na yan, dahil parang sinasabi na yan sa'yo ng universe na kailangan mo nang tigilan to, kasi hanggat hindi ka matuto, uulit-ulitin ko yung sitwasyon in a different way. So, wag mong hayaan na mag-i-stay ka sa isang relasyon nang paulit-ulit kang sinasaktan at paulit-ulit mong pinatawad dahil sa sobrang mahal mo yung tao, sobrang gusto mong makuha yung tao, o gusto mong makasama bang buhay. Minsan kailangan mo din mag-isip or to open up your eyes, your mind into the reality na baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. It's not easy. Hindi talaga madali yun, lalo pag sobrang mong mahal yung isang tao. Pero, hindi din, parang mahirap din yung mag-stay ka lang at maging martyr, or martyr naman siguro tawag dun, dahil sa palagi mong papatawarin yung isang tao dahil lang sa mahal mo at masasanay siya sa'yo ng ganun. So, parang when you are meant to be, pwedeng mangyari din to sa inyo. Okay? Na magkakaroon talaga ng pagsubok, kasi walang relasyon ng perfect. Kahit pa magpakasal kayo dalawa, walang perfect na pagsasama. Pero ang relationship or ang couple na meant to be is they learn from their lessons right away. Kumbaga, hindi na inuulit pa. So, may lesson na agad na learn at inayos na. So, yun, pag nakita nyo yun sa relasyon ninyo, that is may possibility na this is the person for me. Ito yun, para sa akin to. So, yun, ganun lang naman yan.
So, may nakikita akong signs from your side. You might be an Aquarius. You might also be a Libra, Taurus. Fire sign could also be more on Sagittarius. Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces. Yeah, could be Pisces considered. I can see sa part ng person mo, your person might be a Capricorn. Sa Cancer, Scorpio, Pisces. Sagittarius, Aries. Baka may Aries sa chart niya. Not fully Aries. Leo is also here. So, Sun, Moon, Rising, Venus. I can see also Libra, Gemini, Aquarius. It might be, siguro I consider this as a Libra or Aquarius. So, yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.